At sa dalawang nagmamahalan, hindi raw nito tinitingnan kung gaano karami ang pera ng isa't isa. O kung lumba-lumba o parang may TV ang pangangatawan. O kung ano ang apelido o kung saang subdibisyon o looban na ninirahan. Maging sa mga pananaw sa politika. Lahat ng yan ay pawang kababawan lamang para sa dalawang damdamin na meron ng pag-iintindihan. Pero ito rin ba ay nilalampasan ng tingin ang kasarian? Siyempre, susubayan ba nito yung mga pagmamahalang nakagawian na ng ating lipunan? Dahil alam natin na hindi lang sa babae at lalaki ito nalilimitahan. Sa pagkakataon ng iba ang nararamdaman at isipan sa pinagkaloob na katawan, pero paano kung tumatawid pala ito sa mga nakasanayan natin, mga hangganan? Tulad po ng ipapakita ng mga makikilala ninyong tauhan. Ngayong Miyerkules dito po sa Sana Lord ay ibang klaseng komedya na kwentong pag-ibig ang inyong mapakikinggan. At ito po'y sinulat ni Ma'am Didit Tanhuakyo Marasigan. Ito na po ang dulang pinamagatang Bridget at Baldo. Aray, sakit ang ulo ko. Ano ba nangyayari? Bakit? Hubad ako? Hubad ako? At tadapin ko si Bridget. Rape! 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 Ano yun? Sinong na-rape? Anong rape? Ano ba, Baldo? Bakit ka nag-e-eskandalo? Ni-rape mo ako. Sinira mo buri ko, hindi na ako virgin. Gaga, talaga namang hindi ka na virgin eh. Nakailang boyfriend ka na ba? Eh bakit ako hubad? Ano ginawa mo sa akin, ha? Bakit tayo magkatabi rito sa kama ko? Kwarto ko to, no? At bago ka sumigaw uli, ipinapaalala ko lang sa'yo, nag-inuman tayo kagabi dahil masama ang loob mo sa boyfriend mo. Eh pero bakit ako hubad? Wala akong saplot na kahit ano. Tingnan mo. Nag-brown out kagabi. Sa sobrang init at sa sobrang kalasingan mo. Hinubad mo lahat ng suot mo. At dahil lasing na rin ako, hinayaan na kitang makatulog dito sa kama ko. Sinungaling ka, sinungaling. Aba, ako pa yung sinungaling. Oo. Hoy bakla, hindi kita type, no? Kahit ikaw na ang huling binabae sa mundo, hindi kita papatulan. Uy, tari nito. Sinungaling ka talaga. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa, takpan mo na yung katawan mo. Susuka ako sa nakikita ko. Hoy, inggit ka lang dahil wala ka nitong, eto sexy kong katawan. Oo na, sige na, magdamit ka na. At mag-aalmusal na ako. May pasok pa ako sa trabaho. Pero teka, Bridget. Hindi mo talaga ako inano? Ha? Wala ba nangyari sa ating kagabi? Wala! At kahit bayaran mo ako, Baldo, hindi kita anuhin. Lang ang gusto ko, Baldo, ha? Hindi ka magpapakulay ng buhok, ha, Mama Ana? Naku, hindi na muna. Hindi pa nagpapadala ng allowance ang anak ko. Pag may allowance ka na, papakulay ka uli, ha? May bago kasi ang product, eh. Yung ginagamit ko, libre na hot oil, basta para sa iyo. Ay, talaga? Sige, teka, bakit parang puyat ka na naman? Ay, nako. Eto nga, Mama. Nag-away na naman kami ng boylet ko. Ay, nako. Sabi ko kasi sa'yo, let go mo na yan. Niloloko ka lang yan. Ay, sana nga ganun kadali. Eh, matagal na kami, Mama, eh. Eh, hanggang kailan ka ba magpapaloko dyan? Sayang ang ibinibigay mo pera at regalo sa boyfriend mo. Naku, nagpamihingi pa nga ng motor. Eh, pero love ko siya, Mama, eh. Siya. Love ka ba niya? Oo naman, no? Susuyuin ba niya ako kung hindi niya ako love? Mula ba nung nag-away kayo, sinuyo ka ba niya ulit? Hindi pa. Pero, papunta rin yun doon. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Baldo. Eto payong kaibigan lang. Hindi habang panahon malakas ka at makakapagtrabaho. So, sa halip na magpapaloko ka sa boyfriend mo, sinupin mo ang kinikita mo. Mag-ipon ka para sa pagtanda mo meron kang panggastos.
Bakit ba ayaw mo pang tumira dito sa amin? Lucy, mas malapit sa trabaho ko ang inuupahan kong kwarto. O baka naman may relasyon kayo nung baklang may-ari ng kwartong inuupahan mo, ha? Naman, pati ba si Baldo pagseselosan mo? Eh kasi matagal na kitang niyayaya na dito tumira. Lagi kang maraming dahilan. Hindi naman marami ang dahilan ko. Iisa lang naman. Mas malapit ang lugar ni Baldo dun sa trabaho ko. Isa pa, hindi ako tanggap ng nanay mo, no? Paano ako titira rito? Namimiss ka kasi namin ng anak ko kapag hindi ka bumibisita. Nagve-video call naman ako kapag hindi ako nakakapunta, hindi ba? Ayoko lang kasing mawala ka sa amin. Sa akin. Mahal mo talaga ako? Mahal na mahal kita, Bridget. Na-insecure ako kasi wala akong trabaho. Nakaasa lang kami sa'yo. Paano kung makahanap ka ng iba? Paano kung may magustuhan kang dalaga? Yung walang anak nga, katulad ko. Hindi mangyayari yan, Lucy. Lahat ng pagsisikap ko para sa inyo ng anak mo. Bait-bait mo sa akin. Hindi na ako makakahanap ng tulad mo. Ang hinihingi ko lang naman, sana magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Yung tayong dalawa lang. Hayaan mo. Kung may mapag-iiwanan ako kay Jello sa baby ko, pababantayan ko siya kahit isang araw lang para makapag-sarilinan tayo. Sorry na talaga. Pansinin mo naman ako. Baka may dumating na customer. Maupo ka na lang muna dyan, ha? Mahal. Sorry na. Naku ba, Rafi? Huwag mo kong akbayan. Alam ko namang hindi mo ako matitiis eh. Kasi naman nanonood tayo ng sine nung isang araw. May text sa'yo. Tapos, ikaw pa yung nagalit sa akin nung pilit ko inagaw yung cellphone mo. Samantalang ako naman yung bumili niyan para sa'yo. Eh, kasin ko nga yun. Kinukulit ako eh. Baka magselos ka kaya hindi ko pinabasa yung mga text niya. Kasin talaga, ha? Baka kasintahan mo. Baka babae mo. Ayan ka na naman. Nag-uumpisa ka na naman. Sabi ko naman sa'yo eh. Ikaw lang yung mahal ko. Hindi ako naniniwala. Ayaw mo talaga manibala? Ayoko. Ilang beses ka na nagsinungaling sa akin eh. Lagi mo na lang akong sinasaktan. Ayaw mo talaga? Hindi mo na ako mahal. Uy, Rafi. Rafi. Kung yun ang pasya mo, wala na ako magagawa. Teka lang. Anong gagawin mo? Naalis na ako. Ha? Hindi na ako muling papakita sa'yo. Uy, huwag naman ganyan. Wala namang ganunan. Ayaw mo na eh. Kasi naman lagi mo ako niloloko. Hindi naman kita niloloko. Ayaw ko lang magselos ka. Ayaw ko lang mag-away tayo. Ayoko naman sumama ang loob mo. Pero makulit ka kasi, kaya tuloy nauwi sa pag-aaway ang panunod natin ng sine. Kasalanan ko pa pala ngayon. Sige na nga, kasalanan ko na. Hindi na mauulit. Huwag ka na magalit. Sorry na. Talaga bang nagsisisi ka na? Oo naman. Bati na tayo. Hindi na ako uulit. Sorry na talaga. Pakis nga. Bango-bango. Maniwala ka sa akin, Bridget. Pinipirahan ka na ng syota mo. Hoy, mahal ako ni Lucy. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Iba siya sa lahat ng naging chicks ko. Subukan mong ihinto yung buwan ng pagbibigay mo ng pera sa kanya. Eh, ikaw pa yata nagbibigay ng tubig at pangkuryente nila eh. Naka-aircon pa yung kwarto ng mag-ina. Siyempre, para komportable sila. O naman, Bridget, mag-isip ka nga. Ano ba, Enchong? Niyaya mo ako magpalamig dito sa bar para sermonan? Para kang tatay ko ah. May sarili na akong isip, no? Alam ko yung ginagawa ko. At alam kong hindi ako niloloko ni Lucy. Oo na. Sige. Okay, sige, sorry. Inom na lang tayo. Nagmamalasakit lang naman ako eh. Kaibigan mo ako. At nakikita kong maraming red flags eh. Red flags na ano? Na hindi siya seryoso sa'yo.
Yan! Grabe, lamig ng soft drinks. Lalo tayong gaganahan kumain ito. Oh, anong okasyon, Baldo? Baka naman dahil kababayad ko lang ng upa sa kwarto kaya napamalengke ka. Uy, ano ka ba? Masaya lang ako kasi bati na kami ni Rafi. Mabuti naman. Masaya ka na ulit. Oo naman. Panay nga ang kiss niya sa akin eh. Bago siya umalis kanina, ang bango-bango. Magkano? Ito naman tanong nito. Magkano ang alin? Ang hinihingi sa'yo bago siya umalis. Wala. Oh, Oo. baka ayaw mo lang umamin sa akin. Wala talaga. Sabi niya maghanap siya ng trabaho pero hindi ko, alam mo no, parang hindi ko naisipin na pera lang yung habol niya sa akin. Talaga? Aba, dapat nga tayong mag-celebrate. O, diba? Kaya, kain na tayo. Ayan o, fried chimken, itlog na maalat, may kamatis, manggang hilaw. Yan, hiniwa-hiwa ko pa yan, ha? Ayan, suka na may konting toyo, siling labuyo. Kompleto yan para mas masarap ang kakain natin, Wow! diba? Kaya hindi ako makaalis dito sa bahay mo kahit palagi tayo nag-aaway. True. Kasi masarap ka magluto, Baldo. Mismo. Sana nga naging girl ka na lang para tayong dalawa na lang. Ay, tayong dalawa. Ew! Ano tayong dalawa? Walang ganyanan, ha? Kain na lang tayo. May pinaplano ako na sa tingin ko magugustuhan mo. Pero mamaya ako na sasabihin, ha? Kain muna tayo! Oh, ano, friend? Tayo mo yung naisip ko? Oh, siguro nga kailangan natin gawin yan para muling mag-init yung mga love life natin. Tama. Pero magkano kaya yung magagastos natin, no? Ako nang bahala maghanap ng venue. Yan. Yung yung nakapackage na lahat. Pagkain, renta sa lugar, yung kompleto na. Paano yung salon mo? Yung salon ko? Naku, sinenit mo ng bahala. Yung assistant ko, mapagkakatiwalaan naman yun eh. Sigurado kang gusto mo tong gawin? Oo naman, Bridget. Napagod na rin kasi ako eh. Pagod na ako. Salon, bahay, salon, araw-araw ganun. Minsan, kailangan lumayo sa trabaho, di ba? Sa nakasanayan para muling maging makulay ang buhay. Maging colorful. Lalo na ang love life, di ba? O sige. Hindi to ang daan pa uwi sa tinutuluyan ko, Enchong ah. Ano ba to? May pupuntahan lang tayo sandali. Enchong, ihinto mo yung kotse. Malapit na tayo. Sandali lang naman tayo ron. Enchong, ihinto mo sabi yung kotse. Ano ba talaga yung balak mo? Ngayon mo lang to ginawa ah. Pinakaba mo ako ng husto, Enchong. Hanggang kailan mo ba lulukuhin ang sarili mo, ha, Bridget? Anong lulukuhin? Oh, Ano ba nangyayari sa'yo? Ilang araw nang kakaiba yung mga kilos mo ah. Magkaibigan tayo, Enchong. Pero kapag nagpatuloy pa to, hindi na ako sasabay sa'yo. Baka isang araw kung ano na lang gawin mo sa akin ah. Ano? Titignan mo lang ako? Ang mabuti pa, bababa na ako rito sa kotse. Teka, wag. Pasensya na. Sorry Ano ba na. talaga iniisip mo, Enchong? Matagal na tayo magkaibigan. Bakit mo to ginagawa? Kasi mahirap ipaliwanag eh. Ayoko kasing nagpapaloko ka. Sinasayang mo ang buhay mo sa mga babaeng... Niluloko ko lang naman eh. Hindi ako niloloko ni Lucy. Ay. Iba siya. Hindi mo nakikita ang totoo. Kasi bulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Bakit ba pinipilit mo na niloloko niya ako? Dahil alam kong feelings ng totoong nagmamahal. Paano? Wala ka namang girlfriend. Sa barkada natin, ikaw na lang ang walang pinapakilalang syota. Alam ko ang feelings ng totoong nagmamahal. Kasi nga... Sige na, ihahatid na kita. Hindi na. Magta-taxi na lang ako. Kinabahan ako sa ginawa mo. Bridget, teka! Magpapaliwanag ako! Sana naman... Hindi, Enchong. Umuwi ka na. Magta-taxi na ako. Bukas na tayo mag-usap. Bridget, teka, ano ba? Bumalik ka rito! Bridget! Talaga ba? Baka naman may binabalak na masama sa'yo si Enchong. Ano naman yung binabalak niya sa akin? Pareho lang naman kaming pusong lalaki. Kasi Bridget, maganda ka. Kahit sinasabi mong pusong lalaki ka, nako,
Hindi may kakaila na bagay sa yung dimples mo. Tapos ang cute mo, yung maliit mong matangos na ilong, grabe. Mapulang lips mo, kahit walang lipstick. Naku, pati yung katawan mo, tingnan mo, sexy. Kahit tinatago mo yung body mo sa maluwag na t-shirt at baggy pants, naku, halatang halata, day. Alam mo, ikaw yata yung may gusto sa akin eh. Ha? Kung makadescribe ka, parang ang ganda-ganda ko nga. Ay, true lalo naman, di ba? Mabeauty ka naman talaga eh. Kung naging babae ka. Kaso nga, pusong lalaki ka. O, tama na. Naniniwala na ako, pero mas matutuwa ako kung sasabihin mong pogi ako. Pogi? Okay, sige, pogi kung pogi. Sige na, bahala ka na maghapunan. Matutulog na ako at maaga pa ako magbubukas ng salon bukas. Hindi pumunta rito yung boyfriend mo? Galing na sa rito. Binigyan ko ng nandatong ngayon. Hindi raw siya natanggap sa inaplayan niyang trabaho. Kawawa naman. Ay, talaga, Baldo? Binigyan mo na naman ng pera. O issue na naman sa'yo. Hamo na. Napapasya naman niya ako eh. Ewan ko sa'yo. Basta yung plano natin ha. Tuloy natin yun ha. Gusto ko na ng masariling muli. Si Rafi ko. Bango-bango. Outing? Oo, mahal. Sa isang beach resort. Ikaw, ako, si Baldo at yung boyfriend niya. Hindi ba nakakaasiwa na 4 tayo? Hindi. Kasi pagdating naman sa resort, magkaiba tayo ng kwarto. Magkakabukod tayo. Paano yung anak ko? Pwede ko ba siyang isama? Wala bang mag-aalaga sa kanya? Gusto ko sanang tayong dalawa lang eh. Pwede pa rin naman. Kapag tulog na siya, ilang araw ba tayo dun sa beach na yun? 2 araw. Gusto ko rin naman eh. Matagal na akong hindi nakakapasyal o nakakalabas ng bahay. Pero sana, pwede kong isama si Jello. Gusto ko rin namang mag-enjoy yung anak ko. Sige, okay. Sige, isama natin yung anak mo ha. No problem. Basta tuloy tayo. Okay, mahal. Basta tuloy tayo ha. Sasama kami. Bakit may kasama pa tayo? Sana tayong dalawa na lang. Kasing hati kami ni Bridget sa gastos at saka kami dalawa nagplano kaya dapat kasama siya at yung girlfriend niya. Okay, sinabi mo eh. Galit ka ba, baby? Hindi naman. Baka lang kasi mawalan tayo ng privacy. Naku, hindi. 2 kwarto yung naka-reserve para sa atin eh. Sa kabila, sina Bridget. At doon naman tayo sa 1 kwarto. Masasarili na kita. May aircon yun. Yun yung pinakamalamig eh. Doon tayo sa loob ng 2 days. Bridget, nag-leave ka raw? Oo, 2 araw lang. Out of town trip. Para maka-relax naman ako. Na-stress ako sa puro trabaho eh. Ganun ba? Sino kasama mo? Si Baldo, si Lucy, yung BF ni Baldo. Ganun? Pwede sumama? Ano ka ba? Lakad ng mga magsushota to. Bakit ka sasama? O di, magsasama rin ako ng shota ko. Meron ba? Mag-aanap ako. Tumigil ka na nga yan, Chong. Kung gusto mo, sa susunod na buwan, tayo ng barkada dito sa trabaho. Tayo naman na mag-outing. Ayan, oo, tama. Gusto ko yan. Sagot na kita. Anong sagot mo na ako? O, ibig ko sabihin, yung share mo, sagot ko na. Basta matuloy lang yung outing ng barkada natin dito sa office. Rafi, di ba? Oo.
pinakilala ka na sa akin kanina ni Bridget. Nasaan yung anak mo? Ayun, nakatulog, napagod sa paglalaro sa dagat. Nagluluto pa ba si Baldo? Oo, ayaw naman akong patulungin ni Bridget. Nakita kong mag-isa kang nakaupo rito, kaya ayun, nilapitan na kita. Upo ka. Kasya naman tayong dalawa rito, di ba? Okay lang? Oo, hindi naman siloso si Baldo. Talaga? Sige, tabi tayo. Nasaan yung tatay ng anak mo? Wala. May asawa na yun. Hindi ko na pinalam na nagkaanak kami. Yun, niloko ako eh. Di ko alam. Kasal na pala. Yan din yung sinabi mo kay Bridget? Yan yung totoo eh. Ikaw, may naanakan ka na? Wala. Good boy ako. Good boy. Pero syota mo, bading. Ikaw nga rin eh. Shota mo. Tibo. Mahal mo ba si Baldo? Ikaw, mahal mo ba si Bridget? Mabait naman siya sabi ni Jello. Wala akong marereklamo sa ugali niya eh. Ang tanong ko, kung mahal mo si Bridget. Ako na nagtanong, diba? Iba na lang ang pag-usapan natin. Inipirahan mo lang yun si bakla, no? Mabait din siya sa akin. Yun lang ang masasabi ko. Puro ka pala kalokohan. Ay, Bakit mo ko. pinagaya yung sagot ko, ha? Sakit mo ng urot, ha? Aray, ano ba? Tama na. Ano sabihin nito, ha? Ano yan? Bakit kayo naglalambutsingan dyan? Ba't magkatabi kayo sa duyan at naghaharutan? Baby, nagbibiroan lang kami. Hindi, wala yun, Baldo. Huwag sana magalit. Ikaw naman. Ano ba nangyayari, ha? Oy, Bridget, tignan mo. Oh, bakit? Ano na nangyayari? Yang syota mo, hinaharot ang baby ko. Uy, hindi, Bridget. Nagkataon lang na magkatabi kami sa duyan. Nagbiro kasi itong si Rafi, kaya nakurot ko. Pero wala yun. Sana wag nyo namang pag-isipan ng masama. Kung ano. Bibiroon lang pala, Baldo. Ikaw naman. Mabuti na sigurado, no? Halika na, Lucy. Luto na yung tanghalian. Gisingin mo muna si Jello. Hayaan na muna nating matulog. Napagod yun sa paglalaro sa dagat. O, tayo na sa loob. Baldo, wag ka sana magalit ha. Nagbibiruan lang kami ni Rafi. Hindi na maulit yun. Baby, biruan lang yun. Halika na. Huwag ka na magtampo. Tigman natin yung niluto mo. Talaga biruan lang yon, ha? Oo, tayo na sa loob. Tutulungan kita maghain. Sige, sige. Lucy, hanggang bukas pa tayo rito ah. Kung pwede, iwasan mong lapitan si Rafi. Hindi magandang tignan eh. Oo, mahal. Pasensya na. Hindi na maulit. May nag-text. Pero katatapos lang namin mag-usap sa telepono ni Bridget. Sino kaya to? Basahin ko na nga. Lucy, si Rafi to. Sorry, sana wag kang magalit. Hindi ka mawala sa isip ko mula nang magkita tayo sa outing. Sana okay lang kung lagi kitang kausapin kahit sa text message man lang. Loko to nagpaparamdam. Pero bakit hindi kung mag-uusap lang naman kami sa text? Malilibang ako, mapapasaya ko rin siya. Sasagutin ko nga yung text niya. Uy, sinigot ni Lucy yung text ko. Babasahin ka na. Okay lang, Rafi. Sana lang mag-ingat ka na hindi makarating kay Baldo ang pag-uusap natin. Ayoko magalit siya sa'yo. Ayoko ring malaman to ni Bridget. Baka itigil niya ang pagsuporta sa aming mag-ina. Pero kung text-text lang, okay lang naman sa akin. Kung kailangan mo ng kausap at masasabihan ng problema, narito lang ako. Wow! Sarap sa feeling! Iba na yata itong nararamdaman ko para kay Lucy. Oh, Pards, atid na kita. Kalimutan mo na yung nangyari dati, ha?
Naku, dadaan pa ako kay na Lucy. Ihahatid ko yung allowance sila mag-ina. Kung ganun, doon na kita ihahatid. Wag na yun, Chong. Magta-taxi na lang ako. Teka, iniiwasan mo ba ako? Nanibago lang ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung magkaibigan pa rin tayo. Ganito gusto ko lang kasing aminin mo sa sarili mo na babae ka. Kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, babae ka. Alam mong kulit mo rin, no, Enchong? Bata pa ako, ganito na yung pakiramdam ko. Bilanggo ako sa maling katawan, kaya hindi ako pwede maging babae. Ganon? Kung ganon, gagawin kitang babae. Halika. Halika. Hello? Sino si Tets? Baldo, si Lucy to. Pasensya na, hindi kasi sinasagot ni Bridget yung text at tawag ko eh. Nandyan ba siya? Nako, wala pa. Nagtataka nga rin ako kasi usually, nagtatext yun kung gagabihin siya. Kasi nagbilin siya na wag kong ilak sa loob ang pinto para gagamit na lang siya ng susi. At hindi na kailangan kumatok. Ayaw niya nang i-istorbo ang tulog ko Ganun ba? Baka naman nasa biyahe at hindi niya naririnig yung tunog ng cellphone. Ipagpalagay na. Pero yung huling message niya kasi, paalis na siya ng trabaho, papunta na siya dito sa amin. Baka na traffic. Siguro nga. Sige, pasensya na sa estorbo Naku, wala yun. Hayaan mo, Lucy. Pag dumating siya, patatawagin ko agad sa'yo, ha? Sige, salamat Baldo Sige, bye. Bye. Ay, nako. Ano nga kaya nangyari kay Bridget? Siguro may dinaanan. Baka may ibang chicks. Baka nagbago ng isip tungkol kay Lucy. Nako. Pasensya na, Bridget. Pinamoy kita ng pampatulog para madala kita dito sa hotel na mas madali. Noon pa, gustong-gusto na talaga kita Pilit ko lang itong pinaglalabanan dahil nga, naniniwala kang lalaki ka rin. Pero hindi naman siguro maling umibig ako sa iyo Dahil babae ka naman talaga. At siguro, pagkatapos ng gagawin ko sa iyo ngayon, magigising ka sa katotohanan. Higit na mas masarap ang paging babae kaysa magkungwari kang lalaki. Baka naman may dinaanan lang si Bridget kaya wala pa sa inyo. Sana nga, Rafi. Nagtataka lang kasi ako hindi siya nalilate ng ganito. Ang nakapagtataka lang, bakit hindi niya sinasagot ang tawag mo? Yun na nga Tapos ngayon naka-off pa yung cellphone niya. Cannot be reached na Di kaya na-hold up si Bridget? Naku, wag naman sana. Paano na kami kapag may nangyaring masama sa kanya? Sorry. Huwag ka na mag-alala. Bigla ko lang naisip. Dahil sabi mo, naka-off ang phone niya. Sige, Rafi, aaminin ko Hindi ko naman kasi talaga mahal si Bridget. Pero ayoko namang may mangyaring masama sa kanya. Ayoko mapahamak yun. Lucy, naiintindihan kita. Kay Bridget ka lang umaasa. Sinubukan ko naman magtrabaho pero kulang yung kita sa pagiging sales lady. Kaya nung pahintuin ako ni Bridget sa trabaho, sinunod ko na lang siya. Mula nun, sa kanya na lang ako umasa. Kaso hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa Ako nga rin Nakaasa lang kay Baldo. Gusto kong kumawala, pero ang hirap maghanap ng trabaho. Rafi. Gusto mo bang pumunta ako riyan para mabawasan ang pag-aalala mo? Hindi, wag na, Rafi. Baka mamaya-maya lang nandito na rin si Bridget. Sige. Sana nga dumating na siya. Text mo agad ako kapag nandyan na si Bridget. Huwag kang tatawag, text message lang. Mahirap na kapag nalaman niyang nag-uusap pa rin tayo.
Nasaan ako? Ha? Kwarto? Nasa kama ako. Katabi ko si Enchong. Anong ginawa mo sa akin? Wala. Nakadamit ka, hindi ba? Pero... Hayop ka! Nasa motel tayo! Dinala mo ako sa motel! Teka, tama na! Ano Ginawa mo sa akin! Wala nga. Ayun ang kumpleto yung suit mo, di ba? Pati sapatos mo, hindi nahubad. Kita mo? Kung ganun, bakit ako narito? Sumagot ka! Teka, sandali. Bitiwan mo muna ako. Paano mo? Ayan! Pinitik mo ko na yung leg mo! Ang lakas mo pala. Grabe. Pasalamat ka, hindi kita tinuluyan eh. Ganito, Bridget. Binala ko talaga na... Masama talaga ang balak ko sa'yo, pero nung nandito na tayo, hindi ko magawa eh. Sobrang mahal na kita. Hindi ko kayang sirain yung pagkatao mo. Tingnan mo! Demonyo ka talaga! Demonyo ka! Sandali! Sige. Ayan na, sige, suntukin mo ako, sampalin mo pa ako. Pero wala talaga akong ginawa sa'yo, sige. Hayop ka! Hindi ako naniniwala sa'yo! Bridget, gusto ko lang makita ang katotohanan na isa kang babae, na nilikha kang babae. Unggoy! Hindi ako kailanman magiging babae! At dahil sa ginawa mong to, ipapupulis kita! Ipakukulong kita! Ikaw wag, Bridget. Maawa ka naman. Huwag naman ganun. Nagawa ko lang to dahil sobrang pagmamalang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na ito mapigil eh. Silos na silos talaga ako kay Lucy. Alam ko niloloko ka lang niya. Ginagamit ka lang niya. Habang yung feelings ko para sa'yo, totoo. Mahal kita talaga. Lucy, sorry. Ngayon lang ako. Ating gabi na. Ano bang nangyari sa'yo? Kanina pa naka-off yung cellphone mo. Oo, kasi mahabang kwento. Pwede bang dito na ako matulog ngayon? Gabi na kasi. Napagod ako dahil sa hayop na si Enchong. Ano bang ginawa sa'yo nung katrabaho mo? Halika sa loob ko na ikukwento. Pwede bang dito na ako matulog, mahal? Papayag naman siguro yung nanay mo, no? Pasensya na. Pagod na ako at sobrang stress sa nangyari. Gusto ko na lang makapagpahinga muna sana. Mag-almusal ka muna bago ka umalis, ha? Sumabay ka na dito sa amin. Salamat, mahal. Ngayon ko palang i-on uli yung phone ko eh. Bakit nga pala naka-off yan kagabi? Yung walang hiyang si Enchong na yun. In-off yung phone ko. Kaya hindi mo na ako makontak kagabi. Ayaw mo ba talaga siyang ipapulis? Hindi na. Wala namang nangyari. Baka ulitin niya ulit yung ginawa niya. Iiwasan ko na lang siya. Ayoko rin ng iskandalo eh. Kaya iiwasan ko na lang siya. Tumunog yung phone mo. Sino magte-text sa'yo ng ganitong oras? 7:00 ng umaga? Hindi. Wala to. Hayaan mo na. Sige na, magkape ka na muna. Bakit ba kasi hawak mo yung phone mo? May hinihintay ka bang tawag o text? Wala naman. Pati nga. Sino ba yung Hindi, nag-text? wala. Sige na, mag-almusal ka na. Bababa ko na muna sa tokador tong phone. Tapos... Akin na nga, sabi. Na, Bridget kasi. Number lang yung sender. Hindi pa nakasave sa phone mo pero ako yung tinatanong niya. Ang sabi niya, kumusta na? Dumating na ba si Bridget? Sino to? Wala, nagkamali lang ng send yan. Binanggit niya yung pangalan ko eh. Ewan ko, baka si Baldo. Sa kanya kasi ako nagtanong kagabi nung hindi ka pa dumadating. Hindi to ang number ni Baldo eh. Sino ba talaga yung nag-text sa'yo? Bridget, wala nga yan. Huwag mo nang problemahin. Gusto ko malaman bakit kinukumusta niya kung dumating na ako. Okay, sige. Aminin ko na. Nagawa ko lang makipag-usap sa kanya kasi nag-aalala ako. Mahigit 1 oras ka nang late sa usapan natin, hindi kita makontak sa phone mo. Kahit si Baldo, hindi alam kung nasan ka. So, sino tong kinausap mo? Si Rafi. Si Rafi ang nag-text pero di ko naman kasi sinave yung number niya. Pero may number ka niya. Nag-uusap pa rin kayo. Bridget naman. Hindi ako makapaniwala.
Sa pag-aalala mo sa akin, si Rafi yung kinontak mo. Kasi nga, nag-aalala ako. Sana naman pakinggan mo yung paliwanag ko. Of all people, si Rafi? Si Rafi talaga? Konti lang Oo naman. Baldo, pwede ka lumabas sandali? May sasabihin lang ako. Teka ha. Mga tita, wait lang ha. Asikasuhin ko muna yung assistant ko. May kakausapin lang ako sa labas ha. Yeah. Okay, thank you. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't hindi ka umuwi kagabi? Mahabang kwento, pero mamaya na yun Nagngingit-ngit yung kalooban ko dahil sa nalaman ko Anong nalaman mo? Si Rafi mo. At si Lucy ko. Nagpapalitan ng text message. Naku, hindi totoo yan. Umamin sa akin si Lucy kanina lang. Huling-huli ko siya. Ka-text niya si Rafi. Bridget, pinagsabihan ko na si Rafi. Hindi niya gagawin yun. Baka yan si Lucy mo lumalandi sa baby ko, ha? Ano si Lucy? Baka yung si Rafi mo yung mahabol sa mahal ko. Teka ha. Bridget, kilala ko ang baby ko. Baka yung mahal mo ang hindi mo kilala. Sinabihan na kita noon pa, kilalanin mo si Lucy. Alamin mo kung wala siyang ibang karelasyon kapag hindi kayo magkasama. Talagang si Lucy kung sinisisi mo, ha, Baldo? Oo. Sino pa man dapat sisihin? Yung baby ko? Tapat sa akin yun, no? Hindi ako lolokohin nun. Yun ang akala mo. Kung hindi siya interesado sa Lucy ko, hindi siya magte-text sa mahal ko. Sipin mo na lang yun. Ang aga-aga pa naman. Hindi pa kami nag-aalmusal. Nagte-text na siya kay Lucy. O ano naman ang malay mo kung nauna nag-text si Lucy sa baby kong si Rafi? Tumigil ka na nga. Ayaw mo kasi maniwala sa akin Pineperahan ka lang ng Lucy na yan. Bakit ikaw? Hindi ka ba pineperahan ni Rafi? Kung tanga ako, mas tanga ka. Oy. Hindi ko na gusto yung direksyon ng salita mo, Bridget, ha? At hindi na rin ako makatatagal na makita yung pagmamukha mo. Teka mo. Talaga naman. Saan ka pupunta, Bridget? Hoy! Saan ka pupunta? Huwag mo akong pipigilan, Baldo. Lalayas na ako dito sa paupahan mong kwarto. Lumayas ka kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Kala nito? Tsura mo? Hahabulin kita? Ha? Marami ako mahanap na panibago re-renta sa kwarto ko. Padaan nga. Huwag kang haharang-harang sa daan. Aray ko. Lalabas na ako at huwag mo akong hahabulin. Talagang hindi kita hahabulin. Kala mo mananalo ka sa akin? Sinabihan na kita, hindi ka mahal ng Rafi mo. Ayaw mong maniwala. Ano sinasabi mo, ha? Ano? Bakit sumusunod ka sa akin? Isasara ko yung pinto paglabas mo. Hoy, kaya kong isara yung pinto na mag-isa ko. Alam ko. Gusto ko masiguro sarado. Bilis, labas ha. Talagang lalabas ako at hindi na ako babalik dito. Wala kang kwentang kasera. Walang kwenta kaibigan. Ka lang babalik. Tsura nito. Huwag lang babalik. Pangit. Ano ba ito nararamdaman ko? Parang sumama ang katawan ko. Nanlambot ako matapos kami mag-away ni Bridget. Ang hindi ko maintindihan, mas nag-aalala ako sa kanya kaysa kay Rafi ko. Parang, ano ba ito? Parang mas takot ako mawala si Bridget kaysa kay Rafi. Ay, ano ba? Bakit ganun? Ay, si Bridget siguro to. Magsasorry sa akin. Ay, hindi. Si Rafi. Hello, baby? Ay, teka. Dapat galit pala ako sa'yo. Hello, baby. Baby. Bakit wala ka sa salon mo? Nasaan ka? Nandito ako sa bahay. Pero, dapat galit ako sa'yo. Nakikipag-usap ka kay Lucy. Sinabi sa akin ni Bridget. Kaya nga hinahanap kita. Sinabi sa akin ni Lucy ang nangyari. Baby, may papaliwanag ko naman ang lahat. Hindi. No. Ayoko marinig ang paliwanag mo. Pero baby... Baby ka dyan. Babyhin mo yung mukha mo. Galit ako sa'yo. Yan. Pinatay ko na yung phone ko. Mad ako. Galit ako kay Lucy. Galit ako kay Bridget. Galit ako sa Earth!
Hindi pumasok si Bridget ngayon ah. Baka mag-resign yun dahil sa ginawa ko. Pero hindi ko na kasi kaya pigilan ng feelings ko sa kanya eh. Kung pupuntahan ko naman siya kina Baldo, baka hanapin ako ni boss. Ay, alam ko na. Subukan ko kayang tawagan. Nagre-ring yung phone ko ah. Ang hudas pala yung tumatawag. Patayin ko nga. Yan ang bagay sa'yo. Hindi ako interesado makipag-usap sa'yo. At para hindi ka na makatawag uli, i-off ko yung telepono ko. Lagi naman akong bigo. Ito na lang ang paraan para mapasaya kong sarili ko. Itong kutsilyo. Ito ang pinakamatalim at pinakamabilis. Binabalak ni Baldo. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Tinitignan niya to ng mabuti. Nako, baka magpapakamatay yung bakla. Kailangan mapigilan ko siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napahamak si Baldo. Pagkatapos ng gagawin ko, siguradong mawawala ng sama ng loob ko. Ito lang naman talaga palagi ang nakapagpapasaya sa akin eh. Ito lang. Baldo! Baldo! Buksan mo tong pinto! Ha? Huwag mo ituloy yung gagawin mo! Baldo, sorry na! Sige na, inaamin ko nang mali ako. Kasalanan ko yung lahat. Bitawan mo na yung kutsilyo. Maawa ka sa sarili mo. Masakit yan, Baldo! Aba, narito pala si Bridget. Nasilip kita sa bintana! Huwag mong ituloy yung pagpapakamatay! Mag-usap tayo, Baldo! Nandito ka pala, Bridget? Akin na yung patalim! Ay, ano ko ba? Ba't may naagaw yung kutsilyo? Magpapakamatay ka eh! Gaga! Magpapakamatay? Hindi, no? Hindi? Oo! Bakit kinuha mo tong kutsilyo? Uy, tanga-tanga. Magluluto ako ng adobong baboy. Siyempre, kailangan may kutsilyo. Himatala sa kutsilyo ang pinili ko para mas mabilis hiwain ng baboy at mas mabilis hiwain yung 2 buko ng bawang. Totoo, Baldo? Oo. Lokon to. Tanga-tanga. Ay, ano pa ba? Wala naman akong gagawin na kakaiba eh. Kapag nadidepress ako, pagluluto na masarap ang nakapagpapasaya sa akin. Oo nga, tama naman. Ikaw. Ha? Ba't nandito ka pa? Kanina ka pa lumayas, hindi ba? Hindi ko may hakbang palayo yung mga paa ko eh. Arte-arte nito. Baldo, parang mas masakit kung malalayo ako sa'yo kesa mawala si Lucy sa akin. Gaga girl! Tumigil ka lang sa drama mo, ha? Sige na. Tinatanggap na uli kita. Salamat, Baldo, ah. Alam ko naman talagang wala ka ibang pupuntahan eh. Magkagalit kayo ni Lucy, galit ka rin kay Enchong. Kaya alam ko, sa puso ko, babalik ka rito. Hindi ako bumalik kasi hindi naman talaga ako umalis eh. Kanina pa ako rito sa labas ng pinto.
Kaya nga nasilip kong kinuha mo yung kutsilyo at inakala kong... Tama na. Drama na naman yan. Sige na, mati na tayo. Yumakap ka na. Sige, payakap. Huwag masyadong mahigpit. Baka kung ano na yan, Halika na. Sige na. Tulungan mo ako magluto ng adobo para makalimutan natin ang mga baby natin na manloloko. Rafi, anong ginagawa mo dito? Ayaw kong kausapin ni Baldo eh. Nagalit niya ata talaga. Itong si Bridget, nakapatay din yung cellphone. Ayaw akong kausapin eh. Pero iniwan niya naman kanina yung allowance naming mag-ina. Pero alam mo, galit siya bago umalis. Paano na kami, Rafi? Mamili ka. Habang buhay kang aasa sa isang taong hindi mo mahal o magsisimula ka ng bagong buhay na nakatayo sa sarili mong paa. Na bawat sentimong kikitain mo ay paghihirapan mo at kinita mo na may dignidad. Hindi ko alam kung kaya ko. Natatakot ako, Rafi. Ako rin. Pero kung habang buhay tayong maduduwag na tumayo sa ating sariling mga paa, habang buhay din tayong sunod-sunuran sa mga taong hindi natin mahal. Rafi, bakit ganito yung concern mo sa akin? Dahil unang kita ko pa lang sa'yo dun sa resort, iba na yung naramdaman ko eh. Ha? Rafi? Handa akong harapin ang galit ni Bridget at Baldo. Pero sana, bigyan mo ko ng pagkakataong maging bahagi ng buhay mo. Uy, Bridget, tama na yan. Parang sakit pa kasi. Gusto kong mamanhid yung puso ko. Naku, ako rin naman. Pero mas iniisip ko magtrabaho kaysa maglasing. O, tagay na, tagay. Ayoko. Baka pag nalasing tayong dalawa, may mangyari sa atin eh. Gaga. Kung noon walang nangyari sa atin, ngayon pa ba? Hindi tayo talo. Oo, alam ko. Bridget, tama na yan. Tama na, Mga bitawan akong mo. pakialaman. Bitawan mo. Bitiwan mo ko. Tama na sabi. Ano ba? Hindi Tama ko naiintindihan kung bakit ako naglalasing eh. Naiintindihan ko. Mahal mo si Lucy, oo. Hindi mo matanggap na niloko kanya. Hindi yun. Hindi yun, Baldo. Ano? Kung gano'n ba't ka naglalasing? Ba't nakahilero tong bote ng alak sa tabi mo? Ano dahilan ng pagkakaganyan mo? Ha? Oy, teka. Huwag mo sabihin na jaunties ka ni Enchong. Napagsamantalang ka ni Enchong? Hindi yun. Wala si Enchong. Wala siyang kwentang kaibigan. Oy, wala nga kwenta. Oy, ba't ganun nga? Ba't ang daming pila? Ba't ang daming alak? Ba't hindi mo may paliwanag kung ba't ka nagkakaganyan? Ano ba, Bridget? Sabi ko tigilan mo na yung paglalasing eh. Hayaan mo ako. Gusto kong makalimot. Gusto kong malasing para makalimutan ko lahat ng kalokohang nangyayari sa buhay ko. Ay, naku. Ay, nagbuhos na naman. Naku. Gusto kong makalimot. Ayoko nang maramdaman ang lahat ng nararamdaman ko. Bakit ba kasi? Ano ba yung nararamdaman mo? Alam mo ba Oo. kung bakit hindi ako makaalis? Nung lumabas ako ng pinto? Oh, sige. Bakit nga ba? Kasi hindi pala si Lucy ang kailangan ko sa buhay ko. O, hindi si Lucy. Ay, sino? Si Enchong? Hindi, Baldo! Sino nga? Ay, naku, tama. Tumagay na naman. Ano ba? Lasing ka na eh. Mabuti pa isuli na natin sa tindahan to nakahilerang halak sa tabi mo. Naku, Hindi, wag, Baldo! Iwan mo nga ako. Ano ba? Ang init-init. Nakapulupot ka sa... Alam mo ba kung bakit ako nagkakaganito? Oh, bakit nga ba? Ano ba? Kung makalingkis ka, bakit? Dahil sa'yo! Ba't hindi... Ha? Dahil sa akin? Ay, oy, Bridget, anong ginawa ko sa'yo, ha? Yun na nga! Yun ang hindi ko matanggap! Itong puso ko! Pinaglalaruan ako! Lahat ng plano ko, lahat ng ginagawa ko, inilalaan ko para kay Lucy. Pero nung magtangka akong lumayas,
At hinakot ko ang mga damit ko. Hindi ako makahakbang palayo. Alam mo kung bakit? Ay, di ko alam. Kasi natatakot akong mapalayo sa'yo. Oy, umayos ka nga. Girl, kalokohan yan. Tama ka. Kaya nga ako naglalasing eh. Kasi hindi ko matanggap na hindi ko pala kaya na mawala ka sa buhay ko. Oy, Brigida. Ha? Lasing ka lang. Umayos ka. Baldo, pakinggan mo yung puso ko. Hanggang didikit pa yung tenga ko dyan sa dibdib mo. Nako, tigilan mo ako. Bitawan mo nga yung ulo ko. Pakinggan mo yung puso ko. Ang lakas ng tibok. Pakinggan mo. Naririnig ko. Bitiwan mo nga ako. Ngayon, kung ikaw yung nasa kalagayan ko, hindi ka rin ba maglalasing? Panay ang pag-aaway natin dahil kay Lucy at kay Rafi. Pero nung magtangka akong lumayas, bigla akong nakadama ng takot na hindi na kita makikita muli. Tumigil ka na, Bridget. Huwag mo ako dramahan. Kung gusto mo malibre sa upa sa kwarto, hindi pwede. Business is business, ha? Baldo, mahal na pala kita. Kaya pala lagi tayo nag-aaway kasi mahal na kita. Bridget, tama. Lumayo ka nga. Lasing ka lang eh. Hindi pwede maghintayo. Tuboy ka. Bakla ako. Magulo lang ang isip mo dahil kay Lucy. Pag nangyari wag ka sumabog ka mundo, baka magunaw. Pag luminaw ang sabaw dyan sa utak mo, ha, may masmasang ka rin. Ngayon, bitiwan mo na ako at baka hindi ako makahinga sa higpit na yakap mo. Ew! Bridget, salamat. Pumasok ka na pala ngayon. Marami akong trabaho, Enchong. Huwag mo akong kausapin. Napagalitan na ako ni boss kanina. Gusto ko lang naman humingi ng tawad sa nangyaring... Wala na yun. Okay na yun, Enchong. Kalimutan na natin yun. Hindi ako magrereklamo kung yan ang inaalala mo. Bridget, yung pagkakaibigan natin, baka naman... Galit-galit muna tayo bilang magkaibigan. Ha? Gusto kong mapag-isa. Gusto kong makapag-isip tungkol sa buhay ko. Tungkol sa direksyon ng buhay ko. Sige. Kung mababalik sa dati ang pagkakaibigan natin, hindi ko alam, Enchong eh. Pero ang sigurado ko, wala kang maaasahan sa akin. Ibaling mo na sa ibang pag-ibig na inalok mo sa akin. Bridget, bakit bumalik ka? Nakalimutan mo ba ang... Baldo. Ikaw pala. Wala na tayo, Rafi. Makakalis ka na. Alam kong sa pagkakataong to, hindi mo na ako tatanggapin. Alam mo naman pala eh. Ba't nandito ka pa? Gusto ko lang maging maayos ang paghihiwalay natin. Paano magiging maayos, Aber? Niloko mo na naman ako eh. Sinabi ko iwasan mo si Lucy, pero palihim kayo nag-uusap sa text at calls. Kaya nga, hindi ko na itatanggi. Ano bang hinihintay mo? Baldo. Malis ka na. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Talaga lang na... Kahit anong paliwanag, wala na yung magagawa para mawala ang sakit na ginawa mo. Sorry. Gusto ko lang magpakatotoo. Ganon. Gusto mo. So, ako pala, hindi totoo sa'yo, ganon? Ha? Hindi. Baldo, sana unawain mo ang... Hindi. Tigilan mo ako. Kalimutan na natin ang isa't isa. Kung masaya ka kay Lucy, good for you. Ayoko na makita ka pa. Nasaktan ako. Ha? At hindi yung madaling mawala. Sana lumigaya kayo ng walang katapusan. Goodbye! Bakit ganun? Bakit parang hindi naman talaga masakit? Kung ano pa yung sinabi ko kay Rafi. Pero parang kaya ko na. Kaya ko nang tanggapin na nawala na talaga kami.
Bakit nga ba kung saan-saan ko hinahanap yung kaligayahan? Nasa harap ko na pala. Kaya pala hindi ko magawang pumisan kay Lucy kung ano-ano yung dinadahilan ko para lang manatili akong nakatira kay Baldo. Mahal ko na pala siya. Pero anong gagawin ko para makumbinsi ko siya? Ang tindahan na yun, bakit nga hindi? Matagal ko na tong hindi ginagawa eh. Sino yan? Ay, ang arte ha. Hindi pa sumagot kung sino siya. Ay, mabuksan na nga. Bakit ba kasi katoka na pa Flowers for you, Baldo. Uy! Pink and red roses. Ang gaganda. Sariwan-sariwa. Matagal ka nang hindi nakakatanggap ng bulaklak. Ibinili kita. Uy, ang sweet naman. Ay, pero anong okasyon? Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa akin. Mayroon ka na naman. Gaganito. Tenant ka rito, no? Siyempre, aalagaan kita. Dahil lang ba talaga sana nangungupahan ako? Kaya lagi mo ako pinagluluto ng masarap? At inaalala kapag gabi na ako nakakauwi? Ay, Bridget, ano ba yan? Hindi mo ba ako papapasukin? Ano ka ba? May susi ka naman kasi. Ba't kumakatok ka pa? Ang arte-arte. Surprise nga kasi yung flowers. Sige na, salamat Bridget. Thank you. Pinasaya mo ko. Nanggaling nga pala kanina rito si Rafi. Medyo nagalit ako, sumama yung loob ko, pero ngayon, alam mo, pinasaya mo ko. Sobra. Sana rin, maniwala ka ng mahal na kita. Oh, ready na tong palamig. Ilalabas ko na. Nilagay ko na rin sa pwesto ang lutuan ng banana Q para doon ka na mismo magluto sa labas. Salamat, Ravi, ah. Pinalakas mo yung loob ko na tumayo sa sarili kong mga paa. Salamat din. Pinayagan mo akong maging bahagi ng buhay mo. Alam kong hindi to magiging madali, pero dahil nandito ka, alam kong may masasandalan ako. May maasahan akong kahati sa lahat ng hirap. Oo, Lucy. Lagi ako narito para sa'yo. Magtutulungan tayo. Babangon tayo. Salamat. Salamat, Rafi. Sana lang din mapatawad na tayo ni Baldo at Bridget. Kumusta na kaya sina Lucy? Bakit namimiss mo siya? Hindi tulad ng iniisip mo ah. Naawa kasi ako sa kanila eh. Ilang buwan na mula nang ihinto ko yung suporta ko kay Lucy. Pero ni minsan, hindi siya nag-message. Ibig sabihin, kinaya niya mabuhay kahit wala ka na. Sana nga. Kung gusto mo, puntahan natin sila. Yoko, baka isipin niya, naghahabol pa ako sa kanya. O hindi ba? Baldo, aminin nating kapag ang isang tao naging bahagi ng buhay natin, hindi naman siya ganun kadaling burahin sa isip at puso natin. True, pero niloko ka niya. Niloko nila tayo. Pero tapos na yun. At ngayon, tayo ng dalawa. Siguro, panahon na para paghilumin natin ang mga sugat sa puso natin. Paano? Hindi ko sigurado kung tama ang iniisip ko, pero sasabihin ko na rin sa'yo. Gising na. Luto na almusal natin.
Maaga ako ngayon sa salon eh. May appointment si Mama Ana. Mahal. Mabigat yung pakiramdam ko at sandali. Hoy, Bridget, ano nangyayari sa'yo? Ano yan? Mahal, bakit? Ano nararamdaman mo? Mahal! Naku! Nanghihina ako, Baldo. Ha? Nagdidilim yung paningin ko. Naku, kumapit ka sa akin, kumapit ka. Bridget, huwag ka mamamatay, ha? Huwag mo ako iiwan, huwag! Baldo, hindi pa yan mamamatay. Mama Ana naman, ano ang ibig mo sabihin? Eh, nagkamalay naman agad si Bridget, hindi ba? Oo. Sa tingin ko, buntis yan. Buntis? Oo! Magiging nanay na ako? Oo! Magkakaanak na kayo! Lucy, suklihan mo na yung suki natin. Sasaglit lang ako sa kabilang tindahan para bumili ng yelo. Teka, Rafi, tama ba yung nakikita ko? Sina Baldo at Bridget papunta rito. Ha? Oo nga. Hi, hello. Oo. Oh, Lucy, Rafi. Bridget, kumusta? Baldo? Ay kayo, kumusta? Buntis ka na pala, Lucy. Oo. Nagpakasal lang kami sa West. Gusto kong maging maayos ang lahat bago lumabas si baby. Mabuti yan, Rafi, ha? Mabuti, good. Kami rin, magpapakasal na. Kasi 1 buwan na akong buntis eh. Talaga? Kung ganun, babae ka na, Bridget? Hindi ko alam. Basta nangyari to. Pero ako pa rin ang nanay, ha? Ako. Oo, at ako ang magiging tatay. Yun. Pero tulad ninyo, aayusin namin ang aming pagsasama. Correct. Pakakasalan ko si Bridget bago lumabas si baby. Natutuwa kami para sa inyo. Ninong at ninang kami kapag nanganak ka na, Lucy, ah. Correct. Oo, Bridget, salamat ha. Ngayon, mas maliwanag na yung bukas dahil napatunayan naming napatawad niyo na kami ni Rafi. Lalaki ang baby natin, Bridget. Sinong kamukha? Siyempre, ikaw. Cute na cute. Tingnan mo, oh. Ito, itatabi ko sa iyo. Oh, yan, lo. Baldo, maligaya ka ba? Ay, naku, maligaya, mahal ko. Kompleto na tayo. Correct. Si baby, ikaw, ako. Isa na tayong pamilya. At higit sa lahat, napatawad na natin sina Lucy at Rafi. Tama ka, Bridget. Masarap pa naman katawad. Lalo na ngayong magsisimula na rin tayo ng sarili nating buhay. Naku, I love you talaga. Totoo na yan. I love you. I love you more. Yan. Mas totoo yan. Sana huwag ka magbabago. Dahil ikaw na ang mahal ko. Now and forever. Parang kanta yan, ha? Kantahin nga natin.